So, nung nagkaroon po ng open forum ay etong dalawang question po ang in-address ko. What strategies do you use to build strong collaborative relationships with parents, guardians, and the wider community to support student learning and well-being? So, sa bale, tatlong respondents po na natanggap ko, pare-pareho po sila ng sagot. Ang sagot lang po nila is sa pamamagitan po ng parent-teacher organization, PTA conference, meetings, and gumagawa rin po sila ng way para i-contact po sa iba't ibang platforms yung mga magulang ng students para i-address po yung problems and yung difficulties nila, and nakikipag-collaborate po sila sa mga parents para gawan ng solution. Yung pangalawa naman po is, what is the most effective way to build an effective relationship with the student families? So, ang sagot po nila doon, pare-pareho din po sila. Communication is the key daw po. Yun daw po yung ginagawa nila para magkaroon ng effective relationship with the student families po. And ang main theme ko po is strategies building relationship to parents and communities. As future teacher, what are you most curious about aspect of building relationship with parents community? Pinaka-curious po ako kung paano po sila nakikipag-relation sa mga student, gawa ng mahirap nga pong makipag-relation kasi may mga parents na hindi po tinatanggap yung feedback sa mga anak po nila. Tapos hindi po nila kayang makipag-collaborate sa teacher kasi hindi nila matanggap yung problems and yung solution na nire-request po ni teacher. Next po is who and what responses from the online community left great impression or impact on you and why? Ang nag-left po ng great impression sa akin ay yung sagot po ni Mrs. Kudal. Sinabi niya po doon na gumagawa daw po sila ng way sa iba't ibang platform para i-contact po yung mga magulang ng students, and gumagawa po sila ng mga meeting and conference kung saan nag-award sila sa mga magulang na ito yung most supportive parents, most supportive guardian, mga ganyan. And then, sa pamagitan po na nakikipag-collaborate po sila para ma-address yung problems and then yung difficulties ng bata. Next po is, what challenges did your respondents encounter in building healthy relationships? So, ang naging problems po nila nga dun is, ito nga po, yung mga magulang po, hindi po nila matanggap yung feedback sa mga anak nila. And then, yun po yung nagiging problems at hindi po nila yun nasosolve kasi po ayaw pong makipag-collaborate ng parents. How did they solve these challenges? So, sa pamamagitan pa nga rin po ng communication, healthy communication po, is nasosolve nila yung challenges kasi kinakausap po nila yung mga magulang at nakikipag-collaborate po sila para masolve yung problems. Compare and contrast your would-be practices. So, sila nga po, gumagamit po sila ng mga online platforms. So, kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko pong kausapin yung mga magulang in a personal, ganun. Then, tatanungin ko po kung ano po yung gusto nila para sa mga anak nila. Then, yun po yung gagawin po namin para po mas madaling masolve yung problems. And, yung reflection ko po, yung one word ko po is nervous. Kasi po, alam naman po natin na mahirap pong makipag-relation sa mga magulang kasi may mga magulang na hindi po nila matanggap yung feedback and yung problems ng mga anak nila. Doon po nagkakaroon ng parang pinaka-challenges yung teacher kasi hindi nila ma-address yung kailangang i-address kasi hindi po nakikipag-collaborate yung magulang. And syempre rin po, exciting kasi na-excite din po ako na mapunta po sa part na yun na kung saan ako na po yung makikipag-relation sa magulang. Though alam ko po na mahirap pero gagawin ko po yun lahat para po makabuild ng strong and healthy relationship sa kanila. Thank you po.